Ayan o, pinagkakaguluhan ng mga reporters. Sabi diyan sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte moved to the other defense holding room at the Tanyada room. She did not give any tiklop, mga kababayan, yung mga mayayabang sa harap ng katotohanan. Pero siyempre, tulad ng sinabi natin, yung mga DDS vloggers, yung narrative nila, nilamon si Jinky Luistro ng lead counsel ni Sara. Ngunit sinalo po ito ng matikas na argumentong legal ni Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko, ang kapangyarihan niya ng Senado bilang isang impeachment court ay nagmumula mismo sa saligang batas at hindi pwedeng talunin ng mga nakabinbing petisyon sa labas. Unang-una, wala pa man desisyon sa mga petisyon niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nasa Senado na si Sara, pinagkakaguluhan ng mga reporters. Pero ayaw man magsalita. Nagpa-press con, pero yung sinabi niya mga kababayan, napagkaiksi lang. Ayan sinabi niya kanina, my statement is niya, in this bloodbath and blood tuning, I will be blooded but unbowed. Yun lang yung kanyang sinabi. Nagpapansin lang mga kababayan. Nagbawalan daw siya na magsalita. Kaya yun lang ang kanyang binitawang salita mga kababayan. Pero nandun siya sa Senado. Ayan o, pinagkakaguluhan ng mga reporters. Sabi diyan sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte moved to the other defense holding room at the Tanyada room. She did not give any statement to reporters covering the impeachment trial. Ayan siya mga kababayan. Nagsisiksikan yung mga reporters, nagpapangagaw para makunan ng statement sana si Sara Duterte. Nagbabalyahan mga kababayan with the Senate security at siyempre yung mga ni Sara, mga security niya, yan o, pinoprotect si Sara kasi pag hindi baka madaganan mga kababayan. Ganon talaga kami pag ganyan may mga coverage talagang nagbabalyaan. Mga cameraman, kinukuha po ng mga national TV, dapat malaki yung katawan para makuha yung video para sanay sa balyaan. Kasi pag hindi ka magipagbalyaan dyan, wala kang makukuha ang kwento. Pagagalitan ka ng editor, ng manager, bakit niya hindi ka nakipagbalyaan? Kasama yun sa trabaho namin, makipagbalyaan. Iskopan kasi yan mga kababayan. That's the standard. Kaya pagpasensya na ninyo, ganun talaga. Parte ng kompetisyon sa radyo at telebisyon mga kababayan. Kung sino yung makakuha ng pinakamagandang kwento, makatanong ng pinakamagandang tanong, at makakuha ng pinakamagandang picture or footage. Ayan, pagandahan sila. Kaya balyahan mga kababayan, mga reporters. Pero ako noon, hindi man ako nakikipagbalyahan kasi most of the time, by invitation ako. Minsan ako po yung ako mismo yung tawag dito, moderator. At most of the time, nasa base. Ako yung anchorman. Diba? Kasi hindi man ako reporter na-promote na tayo, komentarista, handling commentary program. Yung mga reporters yon, nakikipagbalyahan talaga. Pero yung status ko kasi parang si Noli Di Castro, yan, anchorman. Hindi man nakikipagbalyahan si Noli Di Castro, di ba? Nakikipagbalyahan yung mga reporters. But anyway, yung inaabangan natin siyempre kung magsasalita siya or magmamasid siya lang mga kababayan habang sinasagawa yung impeachment trial. Di ba? Pumunta siya doon mga kababayan para masabi, hindi man mapaya yung kanyang kapatid na nagsalita si Pulong na handa na harapin ni Sara Duterte yung kaso. And napaya na kasi siya sa mga naon niya ng statement na I want a bloodbath.
Pero hindi man bloodbath yung nangyari, kundi pag-iwas. So sa unang araw kahapon ng impeachment, tiklop mga kababayan yung mga mayayabang sa harap ng katotohanan. Pero siyempre, tulad ng sinabi natin, yung mga DDS vloggers, yung narrative nila, nilamon si Jinky Luistro ng lead counsel ni Sara, si Atty. Sison. Di ba, mga kababayan? Ganon ang kanilang narrative. Pero sa totoo po, nadikdik ng prosekusyon yung kampo ni Sara. Ngayon, yung mga narrative nila na political persecution po, hindi na yun uubra. Dahil po sa dami ng mga ebidensya at batay sa mga impormasyon, more than 80,000 na pieces of evidence, mga kababayan, ang hawak ng prosecution sa pangunguna po ni Jinky Luistro. Kasama dito yung mga illegal transactions sa mga bank accounts ni Sara Duterte. So ang pag-iyak nila ng political persecution, gas-gas na po siya na political defense ng kampo ni Sara Duterte. Hindi po absuelto sa kasong korupsyon. Ang pagsasabing politika lang yan sa harap ng mahigit 8,000 piraso ng mga dokumento ng ebidensya at malinaw na bank transaction, mga kababayan. Ang ingay ng defense ay magiging hungkag. Kasi po, ang mga ebidensyang nakasulat po ay hindi po nagsisinungaling. At walang sapat na mga kayabangan ang makakapagtanggol sa bilyon pesos na nawawala po sa kaba ng gobyerno. So yung mga kaalyadong senador ni Sara, na akala mo kung sinong mga magagaling na senador, ay agad po na napadala sa unang araw pa lamang ng impeachment. Hindi umobra yung mga delaying tactics ng magkapatid na Cayetano na tuloy pa rin. Yung pag-usad ng impeachment trial. Inaharang sana, mga kababayan, yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Nagkabutuan, mga kababayan, 8 sila, 12 yung pumabor, mga kababayan. Sinusubukan sana nila narangan yung pag-usad ng paglilitis. Gamit po yung mga technicalities. Ngunit po, rumisbak yung pro-prosecution panel upang patunayan na walang puwang yung kanilang mga pagyayabang. Kapag batas na at katotohanan ang nakasalang, mga kababayan. So nabisto po yung desperation ng mga natitira pang tuta ng mga Duterte sa Senado. So nakita natin na sa halip, hilingin po ang mabilis na paglilitis para mapatunayang walang sala talaga yung kanilang amo, tulad ng gusto nilang paniwalaan natin. Ginamit nila yung pinakamababang uri ng mga harang o mga dilatory tactics. Ngunit po, sa ilalim ng rules of impeachment, ang hostisya po ay hindi po pwedeng i-hostage ng mga kalyado. Ang kanilang maingay, mga kababayan, na pagpapanggap ay nagmistulang pag-atungal na lamang ng mga asong natapakan sa buntot. Grabe man na niya, Mr. Maravillas, yung description mo. Yun talaga po, yung nangyari kahapon. Hindi umobra yung pagyayabang ni Alan Peter Cayetano na overpower siya ni Kiko. O, di ba? Si Kiko Pangilinan. Nagmarunong at nagmatigas si Alan Peter Cayetano sa simula pa lamang ng pagdinig. Sa pamamagitan po ng pag-question, sa pamumuno at sa liderato ng impeachment court, gamit po yung mga technical na harang at saka Supreme Court petitions. Pinatahimik siya at pinamukhaan, mga kababayan, ng katotohanan ni Kiko Pangilinan nang manaig yung majority ng pro-prosecution bloc sa pag-alal po kay Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment court. Sa botong 12-8, sinubukan sana po ni Alan Peter Cayetano na mag-lecture ukol sa mga procedural rules para lituhin yung publiko at i-delay ang paglilitis. Hindi po umobra, tumiklop. Ngunit sinalo po ito ng matikas na argumentong legal ni Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko, ang kapangyarihan niya ng Senado bilang isang impeachment court ay nagmumula mismo sa saligang batas at hindi pwedeng talunin ng mga nakabinbing petisyon sa labas. Unang-una, wala pa man desisyon sa mga petisyon niya. Nagtulong yung magkapatid, si Alan at saka si
Pia Cayetano, hindi pa rin umubra. Tuloy yung pag-usad ng impeachment trial. After na i-divide yung House, nagkabutuan mga kababayan, talo sila. Ngayon, nilecturean din si Alan Peter Cayetano ni dating Senate President Tito Sen. Hindi yun abogado si Tito Sen, pero magaling yon. Nilampaso mga kababayan ni Tito Sen. Si Alan Peter Cayetano na isang abogado. Ginapi siya ng matagal na karanasan ni Tito Sen. Ang mga argumento na binitawan ni Cayetano. Sabay diin mga kababayan na ang sinadoan niya ay may bukod at eksklusibo na kapangyarihan sa ilalim niya ng ating konstitusyon. Nalitisin ang impeachment nang walang pangingialaman niya ng ibang sangay ng gobyerno. Yung Senado may exclusive power, may sui generis nga na lagi nating naririnig sa kanila. Gumamit pa si Pia Cayetano ng emosyonal at nagmamataas na tono. Nag-graduate daw siya sa UP. Ateneo naman si Alan Peter Cayetano. Para palabasin mga kababayan na may paglabag sa jurisdiksyon. Ngunit mga kababayan, pinatunayan ni Tito Soto kung ano ang tunay na dunong at karanasan sa legislatura. Ang prinsipyo niya ng separation of powers ay malinaw. Ang Senado ay siyang may eksklusibong kapangyarihan na humatol sa mga impeachable officials. O, di ba? Durog sila kay Tito Sen. Talo sila sa karanasan. Hindi umubra yung argumento ni Pia. Ngayon, si Chil Diokno naman, mga kababayan, na-overpower niya yung lead counsel ng defense na si Attorney Sheila Sison. So, palpal po yung depensa. Nilampaso at pinatahimik ni House Prosecutor Chil Diokno ang lead counsel ni Sara na si Attorney Sison. Matapos nitong tahasang labagin ang rules of impeachment court, ito yung sinasabi natin na masterclass sa batas. Agarang rumisponde si Diokno gamit ang kanyang talas sa legal na pamamaraan kung saan hinarang at pahiya niyang pinuna si Attorney Sison sa illegal na pagtatanong nito ng direkta sa panig ng prosecution na dapat pinapadaan lagi sa presiding officer. Nilectura ni Chil Diokno si Attorney Sison. Hindi po umobra yung panggugulo ng depensa. Nang patunayan po ni Chil Diokno na wala pong kapangyarihan si Sison na magdikta sa paglilitis dahilan para mapatigil po yung kabilang kampo. So ipinakita po ni Chil Diokno ang dominance at bagsik niya bilang isang batikang abogado. O di ba? Ngayon, ito yung karagdagang fact mga kababayan sa day 1 ng impeachment trial ni Sara Duterte. So matapos pong ideklara ng prosecution na tagumpay ang unang araw dahil official na po na nagbukas yung trial, nakatakda naman pong isala ngayong araw bilang mga unang testigo yung mga opisyal at agents ng National Bureau of Investigation para lalo umpisahan na ibaon yung depensa. So sa unang araw na mga kababayan ng impeachment trial, ang katapangan at galing ng prosecution ay naging tagumpay ng taong bayan para maiharap sa impeachment, umusad yung impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Nagpa-press conference, press briefing si Sara Duterte pero ayaw niyang matanong. After na bumisita mga kababayan kay Rodante Marcoleta, nagpa-press con pero ayaw matanong. O ito si Sara, mga kababayan. Ayan siya. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Press con, walang Siya ang tanong. kasalanan. Sabi niya O, no questions. nanuro ka ng iba. Nagpa-press con ka pa, ayaw mo man matanong. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and Bloodbath na bludgeoning, naman. I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Sabay layas,
Sa bloodbath niyang ito, duguan ako, pero unbound niya ako. Hindi ako titiklop. Sabi ni Sara Duterte, sabay layas. Kaya sabi ng mga netizen, sana niya, itinix mo na lang yung ganyang statement. Hindi ka na nagpa-press con. Nagpa-press con ka pa, katapos, yun lang naman pala yung sasabihin mo. Gumawa lang mga kababayan ng eksena. Pero ang sabi, pinunta niya si Rodante Marcoleta. Ayan o. BP Duterte visit Senator Marcoleta after plunder arrest. Damay mga kababayan, pati si Mike Defensor at yung dalawang donor. O, ito na sila ngayon. Bagay na bagay sa kanilang bagong uniforme. Yan kasi puro pasaway, mga kababayan. Now, itong si Mike Defensor, hindi lang po ito yung kasong plunder na nadamay kay Marcoleta, kundi may kaso pa po itong yung qualified human trafficking. At yun nga ang ating pag-usapan ngayon, mga kababayan. So, kahit hindi pa man po at tuluyang magbaba ng hatol yung korte, sapat na po itong mga magkakasunod na issues at mga nakaraang iskandalo para tuluyang madurog yung credibility po ni Mike Defensor at buwagin pati yung kanyang mga peking saksi. So marami pong mga kaalyado o mga paid personalities ang maaari pong sumubok na mag-ingay. Pero ito pong mga kasong plunder in qualified human trafficking ay mga patunay na hindi na po uobra yung kanyang mga script. So nakita natin, mga kababayan, kahapon, sabay-sabay na isinerve yung warrant of arrest laban kay Marcoleta, kay Mike Defensor, pati yung dalawa pang donor sa kasong plunder. So, dahil plunder, mga kababayan ito, walang bail recommended. Kaya diretso na po sila doon sa Quezon City Jail habang dinidinig yung kaso. So bilang utak po nitong tinatawag binansagan na Malita Boys, yung kanyang pagkakulong ay nagdulot ng kawalan na ngayon ng liderato ng grupo. Yung kanilang mga naging akbang lalong nagpatibay na talagang gawa-gawa lamang yung kanilang mga testimony. So kung ang pinagmulan ng mga impormasyon pundo ay isang akusadong plunderer at human trafficking case yung asunto, ang lahat ng mga testimony siyempre at mga affidavit na iniluwal ng grupong ito ay maituturing na mula sa isang tinatawag na poisonous tree. Fruit of a poisonous tree. Ika nga. Hindi na po siya magiging kapanipaniwala sa mata ng publiko. Nasira na yung pagkatao nila eh. So ang pagpapalabas po ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa isang non-bailable case na plunder, nangangahulugan po na nakakita ng matibay na ebidensya yung Sandigan Bayan. So yung mga depensa nila na political persecution or political na ganti, hindi na po yun paniniwalaan pa. Ito pong si Mike Defensor kasi hindi na bago yung mga pag-imbento niya ng mga kwento. Pero wala pa rin kadala-dala. Baka ngayon madala na siya, mga kababayan. Na alala ninyo yung kinasangkutan nito, mga kababayan, noong 2001, si Ador Mawanay, si Mike Defensor din yung tinuturo na utak, mga kababayan, ni Ador Mawanay nasa likod. Ito yung ginamit na witness para kasuhan si Ping Lacson ng money laundering at isyu sa droga. Then makalipas yung 2 taon, mga kababayan, nagrikan si Mawanay at inamin, mga kababayan, na pinilit lang siya para mag-execute ng faking affidavit. Nalala ninyo yun? Ito na ngayon, mga kababayan, another Mawanay nag-multiply, naging 18 mga Malita Boys, dumami. May isa pa, mga kababayan, na kinasangkutan nito. Yung pagtatakip sa Jose Pidal Scandal na kinasangkutan ni Mike Arroyo. Si Mike Defensor din po ang tinuturo na nagmanipula sa whistleblower na si Udong Mawanay. Udong Mahusay. Naalala ninyo?
At siyang nagpresenta mga kababayan sa peking witness na si Ador Mawanay. So yun po yung background nito ni Mike Defensor. Kaya pag naniwala pa kayo sa mga kwentong kutsiro ni Mike Defensor, tapos na kayo. Sabi po ng Palasyo Malacanang, Wonder Boy Mike Defensor is Ador Mawanay 2.0. Yan o. Sabi ni Jose Claire Castro. Sabi dito sa report ng Inquirer, Palace Press Officer Claire Castro has likened Mike Defensor to infamous Senate witness Ador Mawanay, who testified against Senator Ping Lacson over 2 decades ago but later retracted his statements. At the Thursday's briefing, Castro was asked to comment on Defensor's warning that another group of former Marines would soon come forward with their supposed first-hand accounts on alleged bribery scheme in the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Jose Castro, Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. The name Mawanay is known because of the alleged coercion for him to create a fabricated affidavit. Mahilig po magtahi-tahi ng kwento at mag-fabricate ng mga affidavit. Yan mga kababayan si Mike Defensor, sabi ni Jose Castro. Ang pattern ng conduct ni Mike Defensor, ganon, habitual delinquency in false testimonies. So ang paulit-ulit mga kababayan ng paglutang ng mga peking saksi sa karera ni Defensor mula kay Ador Mawanay noong 2003 hanggang sa ngayon, yung Maleta Boys. Nagpapakita lang po ng malinaw na modus operandi at pattern ng fabrication ng mga kwento. So kahit anong sigaw ng political harassment, hindi kaya pong burahin ng mga propaganda niya ang opisyal na warrant ng Sandigan Bayan. Yung mga biktima ng human trafficking sa Pasig, kung saan siya kinasuhan na ng NBI. Ang mga gawa-gawang script at samot-saring kasalanan niya sa bayan. Ito mga kababayan ang tuluyang nagbaon sa credibility ni Mike Defensor. Ito na sila ngayon. Sabi nga ng mga netizens, deserve. Bagay sa kanila yung uniforme, bagong uniforme, yung kulay. Diba? Mga kababayan, yan kasi puro katarantaduhan ang nalalaman. Yan ang consequences ng paggawa ng katarantaduhan mga kababayan. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.